Bring him home daw. Pero sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news, ang pag-aresto sa bisa ng isang warrant mula sa ICC na idinaan sa Interpol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagdulot ng kabi-kabilang paglaganap na naman ng fake news sa ating bansa. Isang strategiya na tatak Duterte. Noong 2016, nung nagsimula na ang kampanya para sa pagkapresidente, ay nakita na natin at naramdaman ang pagkalat nito. Sa katunayan, merong isang pagsusuri ang ginawa sa De La Salle University, Manila na pinamagatang Internet Propaganda Affected the 2016 and 2019 elections. Dito napag-alaman natin na ang tagumpay ni FPRRD na manalo sa 2016 presidential elections ay natamo dahil sa sunod-sunod at kaliwat kanang pagpapakalat ng fake news. Ang mga balitang ito ay pumabor sa kanya at naglayon rin na pagandahin ang kanyang imahe sa publiko. Lalong-lalo na po sa masang Pilipino, ang kanilang target. Sa kasalukuyang panahon ay nakikita na ulit natin ito, lalo na pagkatapos po ng aresto. Nag-uugat ito mula sa kampo ng DDS para linlangin at bilugin ang ulo ng mga Pilipino. Ninanais kasi nilang makuha ang simpatya ng taong bayan para umayon sa kanilang naratiba. Ang kanilang ultimate goal, syempre, ang sirain ang gobyerno ni PBBM upang mailuklok nila ulit sa pwesto ang isang Duterte. Maliit lang na bagay para sa kanila ang sakripisyong ginawa ni FPRRD na sa totoo lang ay alam ng may warrant of arrest siya, pero mas pinili ng kanyang anak na pauwiin siya sa ngalan ng political survival para na rin daw hindi masira sa mata ng taong bayan ang pangalang Duterte. Mas lalong ipinagtibay pa ito dahil nga delikado ngayon si Vice President Sara Duterte sa kanyang nakabinbin na impeachment trial sa Senado dahil sa mabibigat na ebidensya laban sa kanya na pwede niyang ikatanggal at ikadiskwalipika sa pagtakbo sa susunod na eleksyon. Pag-usapan natin ngayon ang mga fake news na pinapakalat ng mga DDS sa social media para linlangin ang taong bayan. Una na dyan ay hindi daw malakas ang kaso ng ICC laban kay FPRRD at sinungaling daw ang ating gobyerno dahil 43 cases lamang ng extrajudicial killings ang naitala sa official warrant of arrest o dokumento mula sa ICC. Mali po ito dahil ang katotohanan dyan, the ICC's warrant cites 43 specific cases as representative examples of a much broader pattern of extrajudicial killings in our country. Ang naging investigasyon nila ay higit pa riyan. It covers thousands of deaths ranging from the numbers between 6,000 to 30,000 victims. Ang 43 reported cases na nakasaad sa warrant of arrest ay ginawa lang sample ng ICC para makuha ang pattern ng pagpapapatay. Focusing kasi on select cases is a common practice in international trials. This aims to establish patterns of state-sponsored violence while keeping the legal proceedings manageable. Kasi isipin nyo naman, kung didinggin nila ang 6,000 to 30,000 na cases sa korte. Ang susunod naman na pinapakalat nila ay si Duterte daw ay kinidnap. Mali po ito dahil obviously ginamit lang nila ang salitang kidnap dahil ito ang mas naiintindihan ng nakakaraming Pilipino. At ang salitang ito rin ay on its own nakakapagdulot ng lubos na pagkabahala sa mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi natatakot pag narinig ang word na kidnap? Akalain mo ba naman kinidnap daw? Di nga. Kinidnap daw si FPRRD dahil wala naman daw valid warrant of arrest na ipininisinta sa kanya. Kahit ilang beses na itong na-post at pinakalat sa social media ang dokumento na nagpapatunay ng kanyang warrant ay hindi pa rin ito pinapaniwalaan ng mga DDS. Pero kung nakita nyo naman at naobserbahan si FPRRD nung siya ay inaresto, ay voluntary siyang sumama at sinumute ang kanyang sarili sa otoridad. Hindi na siya nag-resist pa ng arrest. Maliban siguro sa kanyang anak na si Kitty Duterte na very wake and bake ang attitude at the time. At sa kanyang asawa na hysterical rin dahil walang alam sa nangyayari. Pero normal ito dahil sila po ay mga kaanak. Pero bilang isang abogado, alam nating naiintindihan ni FPRRD ang legality ng ginawang pag-aresto sa kanya. Walang ebidensya o kung anuman na hawak ang mga DDS para patunayan na isang kidnapping ang nangyari. Sa katunayan yan ay
ay pinayagan pa si FPRRD na samahan ni Salvador Medialdea, ang kanyang kaibigan at tumayong temporary attorney niya din sa The Hague, Netherlands. Pinayagan din ang kanyang close-in bodyguard na sumama at even si Hanilet Avancenia na siya rin namang tumangging sumama daw sa hindi natin malaman na kadahilanan. Ang salitang kidnap ay ginamit nila dahil sayang din naman daw kung hindi nila makukuha ang simpatsya ng Pilipino. Baka kasi hindi magtagumpay ang kanilang plano na makabalik sa pwesto. At sa mga nagsasabi naman na dapat Philippine courts or hukuman dito sa ating bansa ang dapat maglitis sa dating Pangulo, bad news po dahil legally hindi ito valid. The ICC operates under the complementarity principle, which means it only intervenes if a country is unwilling or unable to prosecute crimes domestically. And noong 2019, hindi na tayo officially member ng ICC Oo, pero hindi nangangahulugan na wala na tayong pananagutan sa kanila. Ang ICC ay may jurisdiction pa rin sa mga krimeng nangyari nung panahong tayo ay kasapi pa o miyembro ng Rome Statute. Ilang taon na rin ang lumipas simula nung unang investigasyon, pero wala ni isang high-ranking official na napanagot ng ating mga hukuman o ng ating otoridad. Pruweba lamang ito ng ating hudikatura sa usaping ito ay hindi umubra. Dito na trigger ang pagpasok ulit ng ICC sa ating bansa. At kahit pa nga dati ay inabusuhan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wag mag-withdraw sa ICC, ay hindi niya pa rin pinakinggan ang kanyang mga legal advisors. Ang dahilan nito ay kung sakali man ngang malagay sila sa sitwasyon na kagaya ngayon, ay pwede pa rin siyang malitis o makulong na lamang dito sa ating bansa. Pero dahil nga hindi siya nakinig, nahulog siya sa kanyang sariling patibong. Alam nyo, napakadali pa ring bilugin at utuhin ang mga Pilipino. Yan ang masaklap na katotohanan kinakaharap natin. Siguro dahilan ito na tayo ay sinanay ng ating mga mananakop na maging emosyonal kaysa maging logical para tayo ay kanilang mapasunod. Tinuruan nila tayo na huwag mag-isip, kundi sundin na lang ang bugso ng damdamin sa lahat ng pagkakataon. At sa kalaunan nga ay naging bahagi na ito ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya naman kung kayo po ay patuloy pa ring maniniwala sa fake news at magpadala sa bugso ng inyong mga damdamin na hindi ginagamitan ng critical thinking ang mga pangyayari sa ating bayan, hindi po malayong magpatuloy tayong magiging isang mahirap na bansa na pinaglalaroan lamang ng mga politikong kagaya ng mga Duterte. Aaminin ko mahirap talagang labanan ang fake news dahil tamad ang mga Pilipino mag-isip. Ito ang isang mapait na katotohanan na ating kinakaharap. Pero kung talagang iisipin mong mabuti, hindi mo kailangan ng todo-todong pag-iisip. Pero kung talagang lalagyan mo ng effort, hindi mo actually kailangang todo-todo mag-isip. Kung kailan pa ba naging tama dito sa ating bansa na pumatay ng taong walang kalaban-laban? Dahil ang addict lang ito? Tayo na ba ngayon ang nagdidesisyon kung hanggang saan lang ang buhay ng isang taong nagkasala sa batas? Kailan pa ba tayo naging Diyos? At ganun rin ba tayo kalinis na ang pagsang-ayon natin sa pagkitil ng buhay ng isang tao ay nakakadagdag sa kabutihan ng ating pagkatao? Bring him home. Tapos, kalimutan na lang ang mga buhay na napaslang ng mga batang biktima, mga inosenteng buhay na hindi inaasahan na ang magpoprotekta pa sa kanilang kapulisan ay siya ring tutumba sa kanila. Ang mga pamilyang naulila at ang mga na-trauma dahil sa harap mismo nila pinatay ang kanilang mahal sa buhay. Kung oo pa rin ang sagot nyo dito, may God bless your hearts and touch your spirit.